I hope na nag-take kayo ng attention sa coin na ito na pinakita ko po sa intro. Dahil sa review na ito or sa episode na ito na i-content ko ngayon, ito ay malaking error. Di ko alam kung error ba ito ng Bangko Sentral ng Pilipinas o di kaya human error. Pero ipakita ko po sa inyo ito closely maya-maya lamang. Ito ay 10 piso. Lumang 10 piso. Ito ay may series na 2003. Kung titignan mo siya ng baliwala lang, parang walang mali talaga dito. Wala talaga siyang problema kasi intact pa rin siya. Same na same. Pero kung tignan mo ito into detail, makikita po ninyo na baligtad po ang frame po nito. There is a great error po sa coin na ito. Hindi ko alam kung ito ay human error or naging error ito galing sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Papakita ko po sa inyo closely. Eto na. Itong coin na hawak ko mga ka-Virtusio, as you can see, hindi na po siya flawless. Ayan, ang dami na po niyang sakit sa mata tignan. Ayan. Nonetheless, intact pa rin siya. Kompleto pa rin yung character. Nandyan yung 10 piso. Nandito pa rin yung Bangko Sentral ng Pilipinas. Nandyan yung 1993. Dito naman sa harap, makikita po natin ang Republika ng Pilipinas. Tapos yung logo ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Pati yung year. Andyan. So, kompleto pa rin yan. Kompleto pa rin yan. At kung tignan po natin siya ng parang baliwala lang, wala naman talagang problema as you can see. Intact pa rin siya. 10 piso. Now, proceed tayo sa error ng coin na ito na sinasabi ko nga po sa inyo. Look closely. Ito ay harap na part ng coin. Nandito po yung logo ng Bangko Sentral ng Pilipinas. As you can see po, ang dapat po na nandito sa ibaba ay 1993. Yan po yung taon, kung hindi ako nagkakamali, na natatag ang Bangko Sentral ng Pilipinas as a worldwide currency author ng Pilipinas, syempre. Pero hindi po 1993 ang nakikita po ninyo sa harap. Bagkus, yan po yung date of issuance or yung series date. Instead na 1993, ang nakalagay po dyan, look closely po, it's 2003 or 2003. Which is, sa likod dapat yan. 'Di ba? Kasi ito ay yung logo. Dito dapat ay 1993. Ito kasi yung harap ng coin. Ngayon, tignan naman natin ang sa likod. As we expect, andito po yung mga characters. Sila Apolinario Mabini at Andres Bonifacio. At yung 10 pesos. So, syempre, ang makikita po natin dapat dito sa ibaba ay ang date of issuance o yung series date. Pero, look closely. Ang nakalagay po dito ay 1993, which is ito dapat yung harap. Ito dapat yung harap, 'di ba? Bangko Sentral ng Pilipinas, tapos nandito dapat yung logo ng Bangko Sentral. Ngunit nangyari yan dito sa likod. Itong Republika ng Pilipinas, tapos yung date of issuance ay dapat nasa likod po ito. So, sa madaling wika, ang error ng coin na ito ay baligtad po ang frame. Look closely, baligtad po ang frame po nito. Kung ito po yung harap, dapat ang nakalagay dito ay Bangko Sentral ng Pilipinas. Tapos 1993 kasi nandito yung logo. Pero dito yan sa likod nangyari. So itong character nila dapat ay dito dapat yung date of issuance na 2003. So yun po ang error ng coin na ito. Very rare to ito na mangyari. Hindi ko alam kung human error ba ito or ito ay error ng pag-issue mismo ng Bangko Sentral ng Pilipinas.
Ang malaking issue or question po ngayon, hindi pala issue, ang malaking question po dito ngayon, may value po ba ito? Mabibili, pwede pa rin ba natin itong gamitin sa pagbili ng pagkain or anything na worth 10 piso? Ang sagot ay yes. Yes naman. Kasi kung hindi po ito natin i-close attention, wala naman problema talaga sa coin na ito. Intact as usual. At hindi ko alam kung ilan pa sa amin ang may hawak ng gantong klase ng coin. Sa mga gusto pong bumili po nito, message nyo lang ako. Willing po akong ibigay ito sa inyo. I mean, ibenta sa inyo. Error coin, 10 piso. Ang error po sa coin na ito ay baligtad po yung frame. Yes, hindi po siya spotless, hindi na siya maganda tignan. Pero ang tignan nyo na lang ng maigi dito ay baligtad po yung frame. Yun po ang error sa coin na ito. Sa last episode natin mga ka-Vertusio, pinakita ko po sa inyo na lumang 10 piso po no, na tulad ng mukha po nito. Ang error po nun ay baligtad ang frame. Sa harap nandun yung date of issuance or yung series. Tapos sa likod naman nandun yung character nila Andres Bonifacio at Apolinario Mabini. So ang error po ng coin na yon, hindi ko alam kung human ba or error talaga galing BSP, baligtad yung frame. Baligtad po yung frame po nun. Ang nakikita dito sa harap ay yung nasa likod. At nandito din sa harap yung date of issuance po nun. Instead na 1993 ang nakikita. Tapos sa likod po nun, nandun yung harap. Yung Bangko Sentral ng Pilipinas, pati yung 1993. Pero nandun yung mga karakter nila, Mabini at Bonifacio at yung 10 piso. So yun ang pinakita ko sa last episode natin. Ito ay panibagong error coin na naman. Panibagong error coin na naman ang meron po tayo. At ipapakita ko po sa inyo closely kung ano po ang mali or error sa coin na ito. Panoorin natin ang sabay-sabay. Tignan natin ito closely. Ang meron po ako dito ay 10 piso. As I said po kanina. Ayan. Parang bagong gawa lang nga to eh. Makinis, makintab pa. Walang gas-gas, super intact. Ayan. Nakalagay po dyan Bangko Sentral ng Pilipinas. Ito po yung harap. Ito po yung 1993. Ito po yung logo ng Bangko Sentral ng Pilipinas. As you can see, malinis na malinis, parang bagong gawa lang. Walang gas-gas, makintab. Dito naman sa likod, ito na po ang error na sinasabi ko. Pero bago po yun, tignan po natin ito, kompleto po ito nakasulat. Bangko Sentral ng Pilipinas, date of issuance or series, 2015. Tapos nandito yung dalawang karakter. Ito po yung sinasabi ko sa inyo na hindi ko alam kung human error ba ito or error na ito galing sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayan siya. Deform. Deform po yung mukha ni sino ba dapat ito? Andres Bonifacio. Ayan. At kung kakapain po natin siya, ako na lang po ang mag-demonstrate. Ano siya tawag nito? Sobrang ano siya? Dulas. Yan, di ko alam kung anong ginawa dito. Kiniskis ba ito or what? Or error talaga ito galing sa BSP. Sobrang ano niya, sobrang dulas. Yan, very smooth. Madulas po siya. Ganyan. So, ang mukha po ni Apolinario Mabini ay intact pa. Pero itong mukha ni Andres Bonifacio ay parang naputol or nawasak. Dahil sa na ito, sa bagay na ito dito. Kita pa rin po ang 10 piso. Yan, ito lang talaga ang error sa coin na ito, which is bihira po itong mangyari. Ayan. Parang ayan yan, kitang-kita. Para siyang para siyang chinisel ba or kiniskis or di ko alam kung ano nangyari. Ayan. Mukhang parang nawasak yung mukha ni Andres Bonifacio. Pero kung tignan po natin,
maayos pa siya. Yan, walang gas-gas. Sabi ko nga po sa inyo, parang bagong gawa po yan. Dito sa mga edges po natin, so far so good. Makintab po siya. Bagong ano lang ito, sa tingin ko bagong gawa lang po ito, bagong labas lang ito from BSP. Ayan, so tignan po natin ng close up dito sa Virtu Show. Okay mga ka-Virtusyo, judge with me sa coin na ito ha. Yan, kung titignan po kasi natin itong 20 pesos coin na meron po ako ngayon. Yan, kung titignan po natin, very normal lang po siya. Very normal. In fact, dito sa harap na ito ay bilog na bilog po yan. Syempre, may mga features yan dito na nakikita po ninyo. Pini-feature ito sa ibang mga vlog. BSP yan, may BSP yan dyan. Pero hindi po yan na pag-uusapan natin sa ano na to. Kung napapansin nyo po dito, yung bilog na yan, ayan, bilog na bilog po yan. Bilog na bilog, tama. Pero pagdating po dito sa may likod, may parang error na nangyayari. At ito po ang ibig kong sabihin. Ayan, so okay na okay po yan. Pero pagdating po dito sa area na to, ayan, medyo hindi po yan bilog. At ito ay nakasagad. Yan, kita nyo naman ang ano, yung ulo ni ano dito ay parang nakausli sa bilog. Diba? So ito yung bilog, di po ba? Kung tignan nyo po yung mga 20 pesos coin na meron po kayo dyan, nasa loob lang po ng bilog itong si Manuel L. Quezon. Pero kung titignan nyo po dito sa coin na ito, yan, nakausli po siya. Nakausli po yung ulo ni Manuel L. Quezon. At parang somehow, ang ginawa na lang dito ay inoblong. Inoblong po siya para lang maging pasok yung ulo ni Quezon sa bilog. So, yan po ang tinitignan ko bilang error sa coin na ito. Kasi imbis na nasa loob lang po siya, nakausli po siya ng konti. Konting-konti lang naman. Kung titignan po natin ng maigi, halos hindi nga makikilala eh. Halos hindi nga makikita talaga or mapapansin na ito ay error coin. Pero, kung titignan nyo nga po sa ibang mga coin na meron po kayo dyan, at kung makakita kayo ng same po na ganito, na halos nakaumbok, kasi nakaumbok naman talaga, at halos lumalabas na sa bilog yung ulo ni Manuel L. Quezon, error coin po yan. Error coin po yan. So, kung titignan natin siya ng maayos talaga, kung hindi ka po coin hunter, hindi mo napapansinin ito. Kasi syempre, ang titignan natin dito ay value ng coin, which is 20 pesos. Pero sa mga kolektor na tulad ko at naghahunt po ng mga barya, may mga detalye po, very konting detalye lang. Pero ito ay kinukonsider natin as error sa coin. Ngayon po, dahil error po ito, pagdating po sa market, pagdating po sa collector's world and market, mag-iiba po ang presyo nito. Syempre naman, sa mga naghahanap po ng mga 20 peso coin, 20 pesos coin, ano ba talaga ang tama? Piso or peso? Yan. So, sa mga naghahanap po ng coin na ganito, na may error po, kahit konting-konti, sa collector's world ay malaking halaga na po ito. So, kung sino man ang gusto pong bumili nito or naghahanap ng gantong klase ng error coin, kita po nun ninyo sa gilid na yon na somehow para siyang tinamper na lang para maipasok yung ulo ni Manuel L. Quezon. Ayan, o. Okay, pag-negotiate na kayo sa akin, message nyo po ako. So, very ano lang naman na detalye talaga. Very little. Very little na detail lang ang meron ang
na error ang nakita ko po sa ano na to, sa 20 pesos na ito. Pero dahil nga siya error ay somehow magiging iba po ang pagtingin nito sa collector's world, lalo na sa mga collector na naghahanap din ng kakaibang klase ng coin. And what I have here is 20 pesos coin. Bagong release po ito ng Bangko Sentral ng Pilipinas. At dito sa may bandang likod ng ulo ni Manuel L. Quezon po ay somehow may error po siya. Kasi halos or lumalabas na siya sa bilog na sa loob ng 20 pesos. Kung may mga coin kayo na tulad po nito ang error, ito ay rare na po na makikita syempre. Rare na makikita. Pero baka meron po kayo dyan. Send nyo lang sa akin yung picture. Baka pwede natin tignan at mabili po natin yan. Sa mga collector naman po na makapanood sa video na ito at gusto nyo pong isama ito sa collection ninyo, error 20 peso coin, willing ko pong ibenta din po ito sa inyo. Just message me po. Yung YouTube channel ko ay naka-link na rin po doon yung messenger account ko. So actually, you can send message there. You can send pictures, short videos doon sa messenger ko para mapag-usapan po natin kung meron kayong ganito at baka bilhin po natin. At sa mga gusto pong makakuha sa error coin na ito, message nyo din po ako at makipag-negotiate ako sa inyo regarding sa coin na ito kung gusto nyo po itong kolektahin, bilhin sa akin. Okay po? So, message nyo lang ako. 20 pesos coin, slight error, pero very rare coin.